Alam mo, naranasan mo na ba yung ganitong eksena? Yung nasa isang malaking Christian conference ka, ang lakas ng tugtog, lahat nakataas yung kamay, Hmm, sobrang inspired ka sa naririnig mo. Tapos sa dulo, may altar call, pumunta ka sa harap, pumirma ka sa isang commitment card, at buong puso mong sinabi, Lord, para sa'yo to. ang tindi ng pakiramdam no? Oo, buhay na buhay yung misyon. Pero siguro pamilyar din sa'yo yung kasunod. Paglipas ng ilang linggo o baka ilang buwan, unti-kunting nananlamig. Hi! Oo, Bumabalik sa dating gawi. nawawala yung apoy. Tapos may iwan ka sa tanong na, anyari? Totoo ba yun? O nadala lang ako? Eksakto, at yan yung mismong lamat na susubukan nating surin ngayon. Bakit ang daming taos-pusong commitment sa misyon na hindi nagiging panghabang buhay na komisyon? Hmm, Kinuha natin ng mga ideya mula sa isang aklat, From Commitment to Commission. Sabi dito, ang problema raw hindi sa kakulangan ng pagnanais. May isang napakahalagang piraso na madalas nawawala. At yung nawawalang piraso na yan, ayon sa aklat, ay yung konsepto ng formation o sa Tagalog, paghubog. Paghubog! O, ang sentral na argumento ng aklat ay ito. Sa modernong simbahan, napalitan na ng mabilisang commitment ang mabagal na proseso ng paghubog. Teka, paano yun? Naging magaling tayo sa pag-organize ng mga event, yung mga high-impact moments, para makakuha ng desisyon, pero napabayaan natin yung matiyagang proseso ng paghubog sa mga tao. Okay, teka, para mas malinaw sa atin. So parang yung commitment para siyang New Year's resolution, di ba? Eksakto. Magandang analogy yan. Isang desisyon na ginawa mo sa isang high-energy moment. Pero yung paghubog, Yun yung mismong training, yun yung araw-araw na proseso para maging yung tipong tao na kayang panindigan yung resolution na yon kahit wala na yung energy. gets ko. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na aklat na crisis of formation. Crisis of formation. Kasi ang commitment na nakabase lang sa emosyon, marupok. Mm. Kapag dumating na yung tunay na buhay, mga pagsubok, pagod, madali itong bumigay. Kaya ang layunin natin ngayon, himayin kung ano ba talaga ang itsura nitong paghubog at bakit ito yung susi para hindi mauwi sa burnout yung pagsunod natin. Dito ito nagiging interesante para sa akin. May isang quote sa aklat na tumatak talaga. Sabi, ang simbahan ay mas aktibo kaysa dati, ngunit hindi pa ito nahuhubog ng sapat. Ouch. Tama yan. Oo, 'di ba? Ang resulta, pagod sa mga sumusubok at yung iba naman nararamdaman na hindi sila qualified. So, kung mali yung diskarte ng mabilisang commitment, paano ba dapat? Ano yung blueprint? Ang maganda rito, hindi na natin kailangang mag-imbento. Sabi sa aklat, malinaw na malinaw sa Biblia yung pattern ng Diyos. Palaging nauuna ang paghuhubog bago ang pagsugo. Formation precedes commission? Yon, ang pagiging isang uri ng tao, yung becoming, ay nauuna sa paggawa, yung doing. At kitang-kita yan mula Genesis hanggang sa Gospels. Okay, parang treasure map. Sige, tingnan natin. Unahin natin si Abraham. Tinawag siya sa Genesis 12, umalis ka sa bayan mo. Ang daling isipin na okay, tawag, go agad. Pero hindi pala. Hindi talaga. Umabot ng 25 taon mula sa tawag na yon hanggang sa pagsilang ni Isaac. 25 years. Oo, at sa loob ng 25 years na yon, hindi siya perfect. 2 beses siyang nagsinungaling tungkol kay Sarah. Sinubukan niyang unahan yung pangako ng Diyos kay Hagar. Oo nga. Pero yung bawat pagkakamaling yon, hindi yun katapusan. Parte yun ng kanyang paghuhubog. Doon niya natutunan na hindi pala siya yung bida. Wow. So yung mga pagkakamali, hindi disqualification. Part ng curriculum? Eksakto. Tapos si Moses, isa pa, prinsipe ng Ehipto, tinawag para palayain ng Israel. Pero sinubukan niyang gawin sa sarili niyang paraan, di ba? Oo, yung pumatay siya ng Epsyo. Tapos tumakas siya. At dun siya napunta sa ilang. 40 taon sa ilang, isipin mo yun, 40 years bilang pastol. Sa pananaw natin yun parang sayang na panahon. Parang waiting lang. Pero ayon sa aklat, yun mismo yung classroom niya. Doon hinubog ng Diyos yung pagkatao niya. Inalis yung pride ng prinsipe, pinalitan ng pasensya ng isang pastol. Mga kailangan niya para pamunuan ng Israel.
Gets ko. So yung waiting period ay hindi lang paghihintay, kundi preparation period? Ama, At hindi lang mga individual, no? Pati buong bansa. Yung Israel, pinalaya sila pero hindi diretso sa lupang pangako. diretso muna sa disyerto. Another 40 years. Grabe. Yung disyerto ang naging National Formation Center nila. Doon sila natutong umasa sa Diyos para sa lahat, pagkain, tubig, direksyon. Ang pagsugo sa kanila ay nangailangan muna ng paghubog. Ang linaw ng pattern, no? Abraham, Moses, Israel. Pero syempre, yung pinakamalinaw na halimbawa at yung focus ng aklat, yung mismong paraan ni Jesus. Oo, dito talaga yung puso ng argumento. Sa Mark 3.14 sinabi, pumili si Jesus ng 12 upang makasama niya at upang isugo sila. Upang makasama niya. Nauna yon. Nauna yon. Hindi upang isugo at paminsan-minsan makasama, hindi. Pundasyon yung pagiging kasama. Sabi nga sa aklat, presence precedes proclamation. Wow! Presence precedes proclamation. Relasyon muna bago yung gawain. At tinawag si Jesus sa aklat na master former. Gusto ko yung term na yan kasi ipinapakita na yung method niya ay hindi tungkol sa bilis o efficiency. Kundi sa proximity, yung pagiging malapit. 3 taon siyang namuhay kasama nila. Sige nga, imayin natin yan. Paano niya yun ginawa? Ano yung mga teaching methods nitong master former? May 4 na susing paraan. Una, yung nasabi na natin, relasyon bago responsibilidad. Upang makasama niya. Oo, yun ang pundasyon, araw-araw na pamumuhay. Kumakahing kasama nila, naglalakbay kasama nila. Hindi siya nagbigay agad ng to-do list. Bumuo muna siya ng relasyon para hubugin yung pagkatao nila. So yung misyon naging natural na bunga na lang, isang overflow. Eksakto. Okay, relasyon muna. Ito yung pangalawa, medyo salungat sa mindset natin ngayon. Paghubog sa pamamagitan ng pagkakamali. Akala ko kasi, pag hinuhubog ka, dapat perfect ka. Ito yung isa sa pinakamalakas na ideya. Para kay Jesus, ang pagkakamali ay hindi katapusan, nagiging silid-aralan. Classroom. Oo, at ang pinakamatingkad na example dyan ay si Pedro. Isipin mo yung bigat ng pagkakailan niya. Hindi yan simpleng pagkakamali, di ba? Grabe yun, identity level failure yun. Para sa kanya, tapos na. Game over na dapat kung sa kumpanya yan, tanggal ka na. Una. Pero, hindi kay Jesus. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, tinanong siya ni Jesus, mahal mo ba ako? 3 beses. Para ipamukha sa kanya? Hindi. Ayon sa aklat, yun yung isang proseso ng recommissioning. Isang reconstruction ng pagkatao ni Pedro. Ang bago niyang misyon, hindi na nakabase sa sariling niyang lakas na bumagsak, kundi sa pag-ibig ni Jesus. Wow. Yung pinakamalaki niyang kabiguan ang naging pundasyon ng bago niyang komisyon. Ang laking pagbabago sa pananaw nun, so yung mga pagkakamali natin, imbes na itago, dapat dalhin sa kanya. Okay, ano yung pangatlo? Medyo mabigat daw to. Ang krus bilang curriculum. Oo, ito yung bahagi na madalas nating iniiwasan. Itinuro ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay may kaakibat na pagkakait sa sarili at pagharap sa hirap. Hindi niya ito inalis. Teka, paano yon? Kasi sino ba namang gustong maghirap? Di ba parang ang negative pakinggan? Magandang tanong yan. Hindi ito tungkol sa paghanap ng pagdurusa para lang masabing spiritual ka. Tungkol ito sa pag-redefine ng tagumpay. Ah, okay. Habang nagtatalo yung mga disipulo kung sino ang pinakadakila, itinuro ni Jesus na ang daan pataas ay ang daan pababa. Yung paglilingkod. Oo. Ang paghubog, kung gayon, ay pagbuo ng katatagan para harapin ang mga pagsubok, hindi para iwasan ng mga ito. Dahil sa misyon, hindi maiiwasan ng hirap. Okay. So, apektado na ang relasyon natin, pananaw sa pagkakamali, at kahandaan sa hirap. At lahat ng to nangyari sa loob ng isang partikular na kapaligiran. Yun na yung pang-4, pag-ibig bilang kapaligiran. Tama. Kung wala to, yung unang 3, magiging malupit. Hindi ito isang military bootcamp na puro sigaw. Lahat ng pagtutuwid at pagsubok nangyari sa loob ng isang atmosphere of love. Kaya nagkaroon sila ng seguridad para magkaamali, para magtanong ng mga bopols na tanong, para magbago. Alam nilang kahit pumalpak sila, tulad ni Pedro, hindi sila itatapon. Parang yung pag-ibig na nagsasabing mahal kita,
pero masyado kitang mahal para iwanan ka lang dyan. Yun mismo. Ang ganda. So pag pinagsama-sama mo yung apat, makikita mo na yung 3 taon na yon ay hindi lang information transfer. It was total life transformation. At ang resulta nito ay isang bagong pananaw sa misyon. Sabi sa aklat, ang pagbabahagi, pananalangin at paghayo, sharing, praying, going, ay hindi 3 magkakaiwalay na landas. Eksakto. Hindi ito parang buffet na pipili ka lang. Ako praying lang. O ako going lang. O ako, sharing lang. Hindi. Ang argumento ng aklat, hindi yan 3 landas, kundi iisang daan. 3 aspeto ng isang paraan ng pamumuhay. At kapag pinaghiwa-hiwahay sila, doon nagkakaproblema, di ba? Halimbawa, yung pagbabahagi ng ebanghelyo na walang panalangin. Anong nagiging itsura nun? Nagiging isang sales pitch. Umaasa ka na lang sa galing mo, sa sarili mong lakas. Performance-based. Oo, nawawala yung dependence sa banal na espiritu. Makes sense. Sa kabilang banda naman, yung pananalangin na walang paghayo o aksyon. Anong pangib doon? Pwedeng maging holy escape. Yung pakiramdam mo, spiritual ka. Pero sa totoo lang, iniiwasan mo yung tunay na pakikilahok sa mundo. Nagiging spiritual bubble. Tama. At yung panghuli, yung paghayo na walang pagbabahagi. Lumalabas ka, tumutulong, pero wala yung mensahe. Nagiging social work na lang. Mabuti yon, pero hindi yon yung buong misyon. Ang punto ay, ang 3 ito ay dapat natural na daloy o overflow ng isang buhay na hinubog ni Kristo. Hindi isang listahan ng mga obligasyon na nakakapagod. Na nakaka-burnout. Habang pinag-uusapan natin to, parang ang nagiging malinaw sa akin ay 2 magkaibang operating system. Yung commitment, parang isang app na mabilis i-install sa isang event, pero madali ring i-delete kapag nag-crash na o naging boring. Yung paghubog, ito yung mismong pag-reformat at pag-install ng bagong operating system. Napakagandang analogy niyan. At yun mismo ang buod. Mabagal, pero yun yung nagpapatakbo sa lahat ng pangmatagalan. Tama. Ang agwat sa pagitan ng panandaliang commitment at panghabang buhay na komisyon ay tinatawid sa pamamagitan ng mabagal, matinyaga at relasyonal na proseso ng paghubog. So ang tawag pala, hindi para gumawa ng mas marami. Kundi para maging mas ganap. Ito yung paglipat mula sa pananampalatayang nakadepende sa mga event tungo sa isang buhay ng pananahan o abiding kay Kristo. So imbes na ang tanong sa atin ay, are you committed? O may paninindigan ka ba? Ang mas mahalaga at mas malalim na tanong ayon sa aklat ay, are you being formed for commission o hinuhubog ka ba para sa iyong komisyon? Wow, nagbabago ang lahat sa tanong na yan. Oo, kasi inililipat nito yung focus mula sa one-time decision natin patungo sa pang-araw-araw na proseso ng Diyos sa atin. At para iwanan ka ng isang bagay na pagninilayan, sinasabi sa aklat na ang Diyos ay palaging nasa proseso ng paghubog bago magpadala. Ang tanong ay hindi kung tumatawag ba siya sa iyo sa misyon dahil ang sagot dyan ay oo. Ang tunay na tanong ay ito, handa ka bang manatili sa kanyang mga kamay ng sapat na katagal para mahubog? Ano kaya ang itsura ng pananatiling iyon sa iyong pang-araw-araw na buhay ngayon, malayo sa mga malalaking konferensya at mga emosyonal na sandali?